O, kita mo ito. O, tingnan natin to si Madriaga. Ganyan, pareha sila eh. Etong si Bernardo at saka si Madriaga na i-compare ko. Parehas sinungaling na mga witnesses. Bumalag ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa hamong suntukan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Kumasa si Madriaga, isa raw karangalan ang makipagsuntukan. Okay, teka muna. Bago natin simulan, kasi nagkahamunan ng suntukan, tingnan nyo po kung paano ibinalita ito. I-observe nyo ang quality ng balita ng mainstream media. Kayo na po ang humusga. Kay Mayor Baste. Sa handwritten na sulat ni Madriaga, sinabi niyang kung magpupunta sa Annex 2 ng Camp Bagong Diwa si Baste, handa siyang makipagpalitan ng suntok, sipa, uppercut at kahit pa headbutt. Ito ang sa akin, okay? Bakit ba nagkahamunan ng suntukan? Bakit ba ito hinahamon ni Baste? Kasi fake news to. Kasi sinabi niya na sinabi daw ni PRRD na bakla si Baste. Doon pa lang fake news na eh. Alam mo, ako nabiktima rin ako niya ng ganyan. May nagbalita sa akin na isang bakla ay bakla daw din ako. Pero yung mga totoo kong kaibigan at lalo na yung mga malalapit kong kaibigan at kapamilya ko, alam, hindi ko bakla. At ito rin, sinasabi si Baste bakla. Sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi bakla si Baste. Ako na po nagsasabi. Kaya fake news to. Sinabi daw ni PRRD bakla si Baste. Natural, hahamunin mo suntukan. Diba? Yun nga lang, walang kwenta tong kalaban. Kasi si Baste, maraming mawawala sa kanya. Ito, sino ba to? Patapon buhay nito. Tandaan natin, kidnapper to. Ang kaya lang nito mga bata. Hindi naman lalaban ng patas yan eh. Natural, pag mangingidnap ka, marami kayo. Sinong kikidnapin nyo? Di bata. Siyempre, may mga armas kayo. Yan ang alam nito. Pero pag patas na laban, kaya ba nito? Kung suntukan wala itong binatbat. Diba? Ngayon, lalabanan daw niya si Baste. Unang naghamon ng suntukan si Mayor Baste nang banggitin siya ni Madriaga sa supplemental affidavit nito. Nakasaad kasi doon na tinawag umanong baliw at bading ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga anak nitong sina Congressman Pulong at Mayor Baste. Kaya buwelta ni Baste, suntukan na lang ng walang restrictions. Kahit isama pa raw nito si dating PNP Chief General Nicolas Torre III at ang isang anyay Bangag. Oh, ayan. Isama mo ni si Torre tsaka si Bangag. Suntukan tayo. Pumayag naman si Kaya lang, may kondisyon, etong si Madriaga, kung lalaban siya ng suntukan. Kung matatandaan, dati na rin naghamon ng suntukan si Mayor Baste kay Torre. Umasa si Torre at ni-livestream pa nga ang kanyang paghihintay sa boxing ring. Pero ni Anino ni Baste, hindi nakita. Ang galing ng balita, di ba? Naghamon si Baste, pero dati niya na ring hinamon si Torre. Kasi sinasabi ni Baste, isama mo pa si Torre, isama mo pa si Bangag. Ngayon, binalita na itong news channel na ito, ay hinamon ka ni Baste, ay hinamon ka ni Torre, pero hindi ka naman nagpakita. Tanong, yung ba ang kumpletong istorya? Ganun ba ang nangyari? Ngayon, balikan muna natin yung excuses ni puntahan mo, sa madaling salita, puntuhan mo ako sa kulungan, doon tayo magsuntukan. Siyempre, kaya lumaban niya si Madriaga kasi alam niya hindi pwedeng mangyari. Kung gusto mo nang makipagsuntukan, magpaalam ka dyan sa mga pulis mo. Pwede ka namang lumabas, gumawa kayo ulit ng ring. Suntukan kayo. Ba? But anyway, tingnan natin tong balita na to. Tinapos. Tinapos di ba? Bakit ko po nasasabi? Kasi hindi po yan ang buong istorya. Nung naghamon si Torre, alam niya wala sa bansa si Baste. Naalala nyo? Nung nakabalik si Baste, sabi niya, sige, tuloy na natin ang suntukan. Ayaw na ni Torre. Madali kasi maghamon eh. Halimbawa, alam ko umalis ng bansa si Torre. Hamunin ko ng suntukan. Ngayon, pupunta ako ngayon. Alam mong hindi makakabalik. Imposibleng makabalik. Bakit babalik? Pero nung nakabalik, ayaw mo na. Di ba? Yung ganung excuses ni Torre, kabaklaan po yun. Diretsuhin na po natin. Yun ang kabaklaan. Yun ang dapat na tinatawag na supot ni John B. Naghamon ka suntukan nung wala sa kaka. Naghamon. Nung bumalik, ayaw mo na. Yun ang nangyayari. Anyway, tapos na yun. Medyo hindi ko lang nagustuhan yung pagbabalita. Bakit? Kasi totoo naman yung pagkakabalita, hindi naman fake news. Ang problema may kulang. Pag kulang yung balita mo, kahit pa anong tawagin mo dyan, para sa akin, in my opinion, fake news yun. Kasi hindi yun ang kumpletong istorya. Di ba? Naintindihan nyo na. Kayo na po ang humusga sa mga kalidad ng mga balita ngayon ng mainstream media.